Sa isang liblib na baryo, sa hilagang bahagi ng Luzon, isinilang si Mateo Rivera, anak ng isang simpleng magsasaka at isang guro sa pampublikong paaralan. Lumaki siyang marunong magtiis sa hirap ng buhay. Bata pa lamang siya ay nasaksihan na niya ang pakikibaka ng kanyang ama laban sa tagtuyot, bagyo at kakulangan sa ani. Samantala, ang kanyang ina naman ang nagturo sa kanya ng kahalagahan ng dangal, disiplina at pagmamahal sa bayan. Tahimik si Mateo noong kabataan niya, ngunit matalas ang kanyang isip at matibay ang kanyang loob. Kapag may alitan sa kanilang baryo, siya ang kadalasang namamagitan upang mapayapa ang magkabilang panig. Dahil dito, marami ang nagsasabing may kakaibang katatagan ang kanyang pagkatao. Ngunit nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang sumapit ang kanyang 18 kaarawan. Sa panahong iyon, tumindi ang kaguluhan sa ilang bahagi ng bansa. Maraming kabataan ang nahikayat na maglingkod sa hukbong sandatahan. Isa si Mateo sa mga nagpasiyang sumuong sa mundong iyon. Hindi dahil sa kagustuhan niyang makipagdigma, kundi dahil sa pangarap niyang maprotektahan ang kanyang pamilya at ang kanyang bayan. Tinanggap siya sa pagsasanay bilang sundalo, matapos niyang mapasa ang mahihigpit na pagsusulit at pagsasanay pisikal. Hindi naging madali ang kanyang dinaanan. Maraming gabi siyang ginugol sa paglalakad sa maputik na kagubatan, pagbitbit ng mabibigat na kagamitan, at pagtitiis sa gutom at pagod. Subalit hindi siya sumuko sa bawat patak ng pawis. Mas lalong tumitibay ang kanyang paninindigan. Matapos ang ilang buwang pagsasanay, naitalaga siya sa isang batalyon na madalas ipinapadala sa mga mapanganib na operasyon laban sa mga armadong grupo sa kabundukan. Kilala ang lugar na yon sa makakapal nitong kagubatan at matatarik na bangin. Maraming sundalo na ang hindi na nakabalik mula roon. Sa kanilang unang operasyon, nasubok ang tapang ni Mateo. Habang naglalakad ang kanilang unit sa makipot na daan sa gilid ng bundok, bigla silang inambus ng mga armadong rebelde. Umaling-awngaw ang putukan sa buong kagubatan. Isa-isang nagsitago ang mga sundalo sa likod ng mga puno at bato. Mahigpit ang kapit ni Mateo sa kanyang rifle habang pinipilit niyang manatiling kalmado. Naririnig niya ang sigaw ng kanyang mga kasamahan at ang lagapak ng mga bala sa paligid nila. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niyang may sugatang sundalo na nakahandusay sa bukas na bahagi ng daan. Walang naglalakas loob na sumaklolo dahil sa tindi ng putukan. Hindi nagdalawang isip si Mateo. Gumapang siya patungo sa sugatang kasamahan habang iniiwasan ang mga bala. Ramdam niya ang matinding kaba, ngunit nanaig ang kanyang konsensya. Nang marating niya ang sugatang sundalo, agad niya itong binuhat at hinila patungo sa mas ligtas na bahagi ng kagubatan. Sa kabila ng panganib, nagtagumpay silang makaligtas sa ambush. Dahil sa kanyang katapangan, kinilala si Mateo ng kanyang mga nakatataas. Subalit para sa kanya, ginawa lamang niya ang nararapat. Lumipas ang ilang buwan at patuloy ang kanilang mga operasyon. Sa bawat laban, mas lalo niyang nakikilala ang realidad ng digmaan, ang pagkawala ng mga kaibigan, ang takot na hindi maipaliwanag, at ang bigat ng responsibilidad na dala ng pagiging sundalo. Isang gabi,
Matapos ang sunod-sunod na operasyon, ipinadala ang kanilang unit sa isang misyon sa isang malayong kabundukan na bihira ng puntahan ng mga sibilyan. Ayon sa ulat, may nagtatagong armadong grupo roon na nagdudulot ng takot sa mga kalapit na baryo. Naglakbay sila ng halos 2 araw bago narating ang paanan ng bundok. Habang papalapit sila sa kanilang target na lugar, napansin ni Mateo ang kakaibang katahimikan ng paligid. Walang maririnig na huni ng ibon o kaluskos ng mga hayop. Tanging ang hampas ng malamig na hangin ang sumasalubong sa kanila. Nagkampo ang kanilang unit sa gilid ng isang masukal na kagubatan. Habang nagpapahinga ang karamihan, hindi mapakali si Mateo. May kakaiba siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Para bang may nagmamasid sa kanila mula sa kadiliman. Lumipas ang ilang oras at nagpasya siyang maglibot sa paligid upang tiyaking ligtas ang kanilang kampo. Bit-bit ang kanyang rifle at flashlight. Tahimik siyang naglakad patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Habang naglalakad siya, napansin niyang tila mas lalong lumalamig ang hangin. Ang mga puno ay tila nagiging mas siksik at ang liwanag ng buwan ay halos hindi na makapasok sa ilalim ng kanilang mga sanga. Bigla niyang narinig ang mahinang daing na tila nagmumula sa likod ng isang malaking punong balete. Napahinto siya at mariing pinakinggan ang tunog. Sa una ay inakala niyang hayop lamang iyon. Ngunit nang marinig niya muli ang daing, napagtanto niyang kakaiba ito. Tila may halong lungkot at paghingi ng tulong. Dahan-dahan siyang lumapit sa punong balete. Habang papalapit siya, nakaramdam siya ng kakaibang takot na tila pumipigil sa kanyang humakbang. Ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad at likas na kagustuhang tumulong. Paglampas niya sa makapal na ugat ng balete, nasilayan niya ang isang nilalang na hindi niya inaasahang makita. Isang maliit na anyo ang nakaupo sa lupa. Maitim ang balat nito at makintab ang mga mata na tila kumikislap sa dilim. Nakasuot ito ng lumang kasuotan na tila yari sa mga dahon at hibla ng puno. Napaatras si Mateo sa kanyang nakita. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita ang nilalang sa mahinang tinig. "Huwag kang matakot, sundalo," wika nito. Napatigil si Mateo. Hindi niya alam kung panaginip ba ang kanyang nasasaksihan o bunga lamang ng pagod at stress sa digmaan. Napansin niyang may sugat ang nilalang sa gilid ng katawan nito. May bahid ng dugo ang mga dahon na nakabalot dito. Sa kabila ng takot na naig ang kanyang pagkahabag, lumuhod siya sa harap ng nilalang at dahan-dahang nagsalita. "Sino ka? At paano ka nasugatan?" Tinitigan siya ng nilalang bago sumagot. "Ako ay tagapagbantay ng kagubatang ito. Marami ang tumatawag sa amin sa pangalang Duwende. Ako ang itim na bantay ng lugar na ito." Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Maraming beses na niyang narinig ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa kagubatan. Ngunit hindi niya kailanman inakala na makakaharap niya ang isa. "Nasugatan ako ng mga taong sumira sa aming tahanan," patuloy ng nilalang. "Matagal na kaming nagtatago, ngunit patuloy nilang winawasak ang aming mundo." Tahimik na nakinig si Mateo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ramdam niyang hindi nagsisinungaling ang nilalang. Sa kabila ng kanyang pagiging sundalo, may bahagi sa kanyang puso ang naniniwalang may mga bagay sa mundo
na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Tinanggal niya ang maliit na first aid kit na dala niya at sinimulang gamutin ang sugat ng nilalang. Maingat niyang nilinis ang sugat at binalutan ito ng benda. Tahimik lamang na nakamasid ang duwende habang ginagawa niya iyon. Sa bawat galaw ni Mateo, tila mas lumalalim ang tingin ng nilalang sa kanya. Matapos gamutin ang sugat, tumayo si Mateo at nagbalak ng umalis. Ngunit bago pa siya makatalikod, muling nagsalita ang duwende. Hindi mo ako kinatakutan. Hindi mo rin ako pinabayaan. Bihira ang taong katulad mo. Hindi sumagot si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Ilang sandali ang lumipas, bago muling nagsalita ang duwende. Darating ang panahon na haharap ka sa matinding panganib. Ang landas na iyong tinatahak ay puno ng kamatayan at pagtataksil. Ngunit dahil sa iyong kabutihan, nais kitang bigyan ng isang bagay na magliligtas sa iyong buhay. Mula sa maliit nitong sisidlan, inilabas ng duwende ang isang lumang agimat na nakapulupot sa manipis na tali. Ang agimat ay tila yari sa isang maitim na bato na may mga ukit na hindi maintindihan. Iniabot ito ng duwende kay Mateo. Isuot mo ito, ngunit tandaan mo, ang kapangyarihang taglay nito ay may kaakibat na responsibilidad. Gamitin mo lamang ito sa tamang paraan. Nag-alinlangan si Mateo. Hindi siya sanay tumanggap ng mga bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Ngunit nang titigan niya ang sugatang nilalang na kanyang tinulungan, dahan-dahan niyang tinanggap ang agimat. Pagkahawak niya rito, nakaramdam siya ng kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Para bang may enerhiyang unti-unting gumigising sa kanyang pagkatao. Panatilihin mong dalisay ang iyong puso, sundalo. Wika ng duwende. Sapagkat kapag ang kapangyarihan ay ginamit sa kasamaan, ito rin ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Bago pa makapagsalita si Mateo, unti-unting naglaho ang anyo ng duwende sa dilim ng kagubatan. Nanatiling nakatayo si Mateo, hawak ang agimat at naguguluhan sa kanyang nasaksihan. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang nangyari. Ngunit malinaw sa kanyang isipan na may malaking pagbabago ang naghihintay sa kanyang buhay. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanilang kampo habang mahigpit na hawak ang agimat. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Tila ba may bagong lakas na sumisibol sa kanyang pagkatao. At sa gabing iyon, habang ang kagubatan ay nananatiling tahimik, nagsimula ang isang kapalaran na magbabago sa buhay ni Mateo Rivera bilang sundalong haharap sa mga laban na hindi lamang laban ng tao, kundi laban din ng mga lihim na puwersang matagal nang nagkukubli sa dilim. Hindi nakatulog si Mateo ng gabing iyon. Habang nakahiga siya sa loob ng kanilang pansamantalang tolda, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang tagpo sa ilalim ng punong balete. Ang maitim na anyo ng duwende. Ang sugat nito. Ang agimat na ngayon ay nakasabit sa kanyang leeg, nakatago sa ilalim ng kanyang uniforme. Pinagmasdan niya ang maliit na anting-anting sa dilim. Bahagya itong kumikislap kapag natatamaan ng liwanag ng buwan na sumisingit sa pagitan ng tela ng tolda. Hindi niya mawari kung imahinasyon lamang ba ang kakaibang init na patuloy niyang nararamdaman mula rito. Isang bahagi ng kanyang isipan
ang nagsasabing maaaring bunga lamang ito ng pagod at tensyon. Ngunit ang malinaw na alaala ng pakikipag-usap niya sa nilalang ay hindi basta may kakaila. Pagsapit ng madaling araw, ginising sila ng kanilang komandante para sa panibagong operasyon. May natanggap silang ulat na ang armadong grupo ay namataan sa kabilang bahagi ng bundok. Kinailangan nilang kumilos agad bago pa ito makalipat ng lokasyon. Tahimik ang bawat isa habang naghahanda. Walang nagbibiro, walang nagtatawanan. Lahat ay nakatuon sa paparating na posibilidad ng labanan. Habang nagmamartsa sila sa makitid na daan, hindi maiwasang mapahawak si Mateo sa agimat na nakasabit sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang kumpiyansa siyang nararamdaman. Hindi ito yabang o kawalan ng takot, kundi isang uri ng panatag na lakas na hindi niya pa naranasan noon. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, narating nila ang isang bahagi ng kagubatan na mas makapal at mas madilim kaysa sa kanilang dinaanan kahapon. Doon, sa pagitan ng mga punong matataas at malalapad, ang ugat. Nagsimula ang pangyayari na magpapabago sa lahat. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. Bago pa man makapagbigay ng utos ang kanilang komandante, sunod-sunod na putok ang sumunod mula sa mataas na bahagi ng burol. Inambus sila. Nagkagulo ang unit. Agad na pumwesto ang mga sundalo habang sumasagot sa putok. Ang lupa ay tinatamaan ng mga bala. Ang mga dahon ay napupunit at ang hangin ay tila napupuno ng tensyon. Narinig ni Mateo ang sigaw ng isang kasamahan na tinamaan sa balikat. Isa pa ang bumagsak sa kanyang kaliwa. Habang nagpaputok siya pabalik sa direksyon ng kalaban, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na tama sa kanyang dibdib. Para itong malakas na suntok na tumama sa kanya. Napatigil siya. Sa loob ng isang iglap, inakala niyang iyon na ang kanyang katapusan. Ngunit wala siyang naramdamang matinding sakit. Walang pagdaloy ng dugo. Wala ring pagkahilo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang dibdib. May bakas ng tama ang kanyang uniforme. May maliit na butas na tila tinamaan ng bala. Ngunit wala siyang sugat. Napaatras siya sa pagkabigla. Muli, isa pang bala ang tumama sa kanya. Sa tagiliran naman, ramdam niya ang impact. Ngunit gaya ng una, walang tumagos. Hindi siya tinatablan. Sandaling natigilan si Mateo sa gitna ng putukan. Ngunit nang marinig niyang tinatawag siya ng kanyang komandante, agad siyang bumalik sa kanyang posisyon at nagpatuloy sa laban. Mas naging agresibo ang kanyang galaw. Tila mas malinaw ang kanyang paningin. Mas mabilis ang kanyang reaksyon. Sa bawat pag-angat niya ng kanyang sandata, eksakto ang kanyang mga galaw. Hindi nagtagal, napilitang umatras ang mga kalaban. Matapos ang ilang minutong matinding bakbakan, nanahimik ang kagubatan. Tanging ang hingal ng mga sundalo at ang pagdaing ng mga sugatan ang maririnig. Isa-isang sinuri ng mediko ang bawat miyembro ng unit. Nang lapitan si Mateo, napansin nito ang mga bakas ng tama sa kanyang uniforme. "Tinamaan ka?" tanong ng mediko, halatang nag-aalala. "2 beses," mahinahong sagot ni Mateo. "Nasaan ang sugat?" Tahimik na tinanggal ni Mateo ang kanyang tactical vest
at uniforme sa bahaging tinamaan. Parehong may butas ang tela. Ngunit ang kanyang balat ay walang gasgas, walang pasa, walang dugo. Napatingin sa kanya ang mediko na tila hindi makapaniwala. "Imposible!" bulong nito. Dumating ang kanilang komandante at sinuri ang kanyang katawan. Wala ring makita. "Baka dumaplis lang," sabi ng isa nilang kasamahan, bagaman halatang naguguluhan. Ngunit alam ni Mateo ang naramdaman niya. Hindi iyon pagdaplis. Direktang tumama ang mga bala sa kanya. Tahimik niyang hinawakan ang agimat sa ilalim ng kanyang damit. Naalala niya ang babala ng duwende. Darating ang panahon na haharap ka sa matinding panganib. Napatingin siya sa makapal na kagubatan sa kanilang paligid. Hindi niya alam kung may kaugnayan ba ang nangyari sa gabing iyon sa ilalim ng balete sa kanyang kaligtasan ngayon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ito aksidente. Pagbalik nila sa kanilang kampo, kumalat ang balita tungkol sa nangyari kay Mateo. May ilan na nagsabing swerte lamang siya. May iba namang tahimik na nagtanong kung may dala ba siyang anting-anting. Sa kultura ng maraming sundalo, hindi bago ang paniniwala sa agimat. May ilan na may suot na medalya. May nakatagong rosaryo. May nakapulupot na pulang sinulid sa pulso. Ngunit kakaiba ang nangyari kay Mateo. Lumapit sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan sa unit na si Corporal Andres. "Mateo," mahinang sabi nito habang sila'y nakaupo sa gilid ng kampo. "Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyari?" Sandaling nanahimik si Mateo. Pinag-isipan niyang mabuti kung dapat ba niyang ibahagi ang kanyang lihim. "Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag," sagot niya sa wakas. "Pero may nangyari kagabi sa kagubatan." Ikinuwento niya kay Andres ang tungkol sa sugatang nilalang at sa agimat na ibinigay nito. Tahimik na nakinig si Andres. Hindi ito tumawa o nagpakita ng pagdududa. "Kung totoo man yan," sabi nito matapos ang mahabang sandali, "may dahilan kung bakit ikaw ang napili." "Napili para saan?" tanong ni Mateo. "Para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa atin." Hindi agad nakasagot si Mateo. Hindi niya hinangad ang kapangyarihan. Hindi niya hiniling na maging kakaiba. Ang nais lamang niya ay maglingkod at makabalik ng buhay sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, tila may bagong responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Kinagabihan, habang ang iba ay nagpapahinga, mag-isa siyang tumayo sa gilid ng kampo. Hinubad niya ang agimat at pinagmasdan ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga ukit sa maitim na bato ay tila gumagalaw kapag tinititigan ng mabuti. Parang may lihim itong nais ibunyag. Panatilihin mong dalisay ang iyong puso. Muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang tinig ng duwende. Napabuntong hininga siya. Kung totoo mang hindi siya tinatablan ng bala, ano ang ibig sabihin nito? Hanggang kailan tatagal ang kapangyarihang ito? At ano ang kapalit? Sa malayo, isang malamig na hangin ang dumaan sa kagubatan. Ang mga dahon ay bahagyang kumaluskos. Hindi niya alam na sa mga aninong iyon, may mga matang nagmamasid sa kanya. Mga matang hindi pagmamay-ari ng tao. At habang patuloy ang digmaan sa pagitan ng mga sundalo at rebelde, may mas tahimik at mas matandang digmaan na unti-unting nagigising sa ilalim ng lupa at sa pagitan ng mga puno. Isang digmaan na kinasasangkutan na ngayon ni Mateo Rivera. Ang sundalong hindi tinatablan ng bala.
Lumipas ang ilang araw matapos ang insidenteng naganap sa ambus. Patuloy ang kanilang operasyon sa kabundukan. Ngunit ramdam ni Mateo na may nagbago na hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati sa kanyang paligid. Mas matalas ang kanyang pandinig, mas mabilis ang kanyang kilos, at higit sa lahat tila mas ramdam niya ang presensya ng kagubatan. Parang may mga matang nakatingin sa kanya sa bawat sulok ng dilim. Hindi niya ito ibinahagi sa iba, maliban kay Corporal Andres. Ngunit kahit si Andres ay hindi lubos na maipaliwanag ang nangyayari, pinayuhan lamang siya nito na maging maingat at huwag hayaang manaig ang kumpiyansa sa kapangyarihang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Isang hapon, ipinatawag ang kanilang unit sa isang mahalagang briefing. Ayon sa intelihensya, may natukoy silang kampo ng armadong grupo sa kabilang bahagi ng bundok, malapit sa isang sinaunang bahagi ng kagubatan na matagal nang iniiwasan maging ng mga lokal. Habang ipinapakita sa mapa ang kanilang ruta, napansin ni Mateo ang pangalan ng lugar. Gubat ng malalim na bato. Biglang nanlamig ang kanyang pakiramdam. Parang may kung anong pamilyar sa pangalang iyon, bagaman hindi niya matukoy kung saan niya ito narinig. Ayon sa kanilang komandante, maraming ulat mula sa mga katutubong nakatira malapit sa lugar ang nagsasabing may mga nawawalang tao roon. May ilan ding nagsasabing may mga kakaibang ilaw na nakikita tuwing gabi at mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi pinansin ng militar ang mga kwentong iyon. Para sa kanila, ang mahalaga ay ang misyon. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Habang papalalim sila sa kagubatan, napansin ng bawat isa ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang galaw ng hayop. Ang hangin ay tila mabigat at malamig. Habang naglalakad sila sa makitid na daan, napansin ni Mateo ang agimat na nakasabit sa kanyang leeg na tila bahagyang umiinit. Hindi niya ito pinansin sa una. Ngunit habang lumalalim sila sa kagubatan, mas lumalakas ang init na kanyang nararamdaman. Mateo! Mahinang bulong ni Andres habang naglalakad sila. Ayos ka lang ba? Tumango si Mateo, bagaman hindi siya sigurado sa kanyang sagot. Pagdating nila sa isang bahagi ng kagubatan na napapalibutan ng malalaking batong tila natural na pader, nagbigay ng senyas ang kanilang komandante na maghanda. Malapit na raw sila sa pinaghihinalaang kampo ng kalaban. Tahimik silang pumwesto at nagsimulang magmasid. Ngunit may kakaibang nangyari. Sa halip na makita ang kampo ng mga armadong grupo, isang lumang estrukturang bato ang bumungad sa kanila. Mukha itong sinaunang dambana na bahagyang natatakpan ng mga baging at lumot. Nagkatinginan ang mga sundalo. Wala ito sa kanilang ulat. Nag-utos ang komandante na suriin ang paligid. Dahan-dahang lumapit ang ilang sundalo sa estruktura habang nakaalerto sa anumang posibleng panganib. Habang papalapit si Mateo, biglang lumakas ang tibok ng kanyang dibdib. Ang agimat ay tila nagiinit ng mas matindi. Para itong may sariling buhay. Paglapit niya sa dambana, napansin niyang may mga ukit sa mga bato. Mga simbolong halos kahawig ng mga nakaukit sa kanyang agimat. Napahinto siya. Hindi niya maipaliwanag ang biglang pakiramdam ng pagkakakilala sa lugar, kahit alam niyang ngayon lamang siya nakarating doon. Habang sinusuri ng iba ang estruktura,
napansin ni Mateo ang isang makipot na lagusan sa likod ng dambana. Tila patungo ito sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. Biglang may malamig na hangin ang dumaan. Kasabay nito, narinig niya ang isang mahinang bulong. Isang tinig na tila nagmumula sa kung saan. "Umalis kayo!" Napalingon siya sa paligid. Walang ibang nakarinig. "Mateo?" Tawag ni Andres. "May nakita ka ba?" Hindi agad sumagot si Mateo. Nakatuon ang kanyang paningin sa lagusan. Muling bumalik ang bulong. Mas malinaw na ngayon. Hindi pa panahon. Bigla siyang napahawak sa agimat. Nang maramdaman niyang tila may puwersang pumipigil sa kanya na lumapit sa lagusan. Sa kabilang banda, nagbigay ng utos ang komandante na pasukin ang likod ng estruktura upang tiyaking walang nagtatagong kalaban. Napilitan si Mateo na sumama sa grupo. Habang papalapit sila sa lagusan, napansin niyang ang paligid ay tila nagiging mas madilim kahit maliwanag pa ang araw. Ang mga puno ay tila mas matataas at mas siksik ang mga dahon. Pagpasok nila sa makipot na daanan, biglang naglaho ang tunog ng kanilang mga hakbang. Parang sinipsip ng hangin ang lahat ng ingay. Ilang metro pa lamang ang kanilang nalalakbay nang biglang may kumaluskos sa itaas ng mga puno. Agad na nagtaas ng sandata ang mga sundalo, ngunit walang lumitaw. Sa halip, isang anino ang mabilis na dumaan sa gilid ng kanilang paningin. "May gumagalaw!" Sigaw ng isa sa mga sundalo. Nagkagulo ang grupo. Nagsimulang magmasid ang bawat isa sa iba't ibang direksyon. Biglang may malakas na kalabog ang narinig mula sa likuran. Nang lumingon sila, ang daanang kanilang pinanggalingan ay tila natakpan ng makakapal na baging na hindi nila napansin kanina. Nag-utos ang komandante na manatiling kalmado at humanap ng ibang daan palabas. Habang sinusubukan nilang makahanap ng paraan, biglang may lumitaw na figura sa pagitan ng mga puno. Hindi ito tao, mas maliit ito, ngunit mas matangkad kaysa sa duwending nakita ni Mateo noong gabing iyon. Maputla ang balat nito at ang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. Isa pang anino ang lumitaw sa kabilang bahagi. At isa pa, unti-unting napapalibutan ang kanilang grupo ng mga nilalang na hindi nila makilala. Nagtaas ng sandata ang ilang sundalo at naghanda sa pagpapaputok. Ngunit bago pa man sila makaputok, biglang naramdaman ni Mateo ang matinding init mula sa kanyang agimat. Para itong nagbabala, "Huwag kayong magpapaputok!" Malakas na sigaw ni Mateo. Napatingin sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Naguguluhan. Hindi sila kalaban, dagdag niya. Bagaman hindi rin siya sigurado kung bakit niya iyon nasabi. Unti-unting lumapit ang isa sa mga nilalang. Tinitigan nito si Mateo, partikular ang bahagi ng kanyang dibdib kung saan nakasabit ang agimat. Biglang nagkaroon ng kakaibang liwanag ang mga ukit sa agimat. Nagkatinginan ang mga nilalang. Para silang nag-uusap sa paraang hindi maintindihan ng tao. Ilang sandali ang lumipas bago dahan-dahang umatras ang mga anino at naglaho sa pagitan ng mga puno. Kasabay nito, ang makakapal na baging sa likod nila ay unti-unting umurong. Nagbukas muli ang daan palabas. Walang nagsalita sa grupo habang mabilis silang lumabas sa lugar. Ang bawat isa ay halatang nababalot ng takot at pagkalito. Pagbalik nila sa kanilang pansamantalang kampo, ipinag-utos ng komandante
na itigil muna ang operasyon sa lugar. Hindi niya maipaliwanag ang kanilang nakita, ngunit malinaw na hindi ito pangkaraniwang sitwasyon. Kinagabihan, muling naglakad si Mateo palayo sa kampo. Hindi siya mapakali. Maraming tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan, naramdaman niyang muli ang malamig na hangin. Unti-unting lumitaw mula sa dilim ang pamilyar na anyo, ang duwending itim. Ngayon ay wala na ang sugat nito, ngunit mas seryoso ang ekspresyon sa mukha nito. Sinabi ko sa iyo, mahinang wika ng nilalang, ang landas na tinatahak mo ay hindi lamang laban ng tao. Huminga ng malalim si Mateo. Sino ang mga nilalang na nakita namin? Tanong niya. Mga tagapagbantay ng sinaunang hangganan. Sagot ng duwende. At ngayon, alam na nila na dala mo ang aking tanda. Tanda, ulit ni Mateo. Tumango ang duwende. Ang agimat na ibinigay ko sa iyo ay hindi lamang pananggalang. Isa itong susi. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Susi para saan? Maingat niyang tanong. Tumingin ang duwende sa kailaliman ng kagubatan bago sumagot. Sa isang digmaan na matagal nang nakatago sa mundo ng tao, nanatiling tahimik ang kagubatan habang magkatapat na nakatayo si Mateo at ang duwending itim. Tanging ang banayad na paggalaw ng mga dahon at ang malamig na simoy ng hangin ang saksi sa kanilang pag-uusap. Mahigpit ang hawak ni Mateo sa agimat na nakasabit sa kanyang leeg. Ramdam niyang tila may sariling tibok ang maliit na bato, parang sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Susi ito, muling sabi ng duwende. Hindi lamang pananggalang laban sa bala, kundi susi sa pagbubukas ng mga hangganang matagal nang nakasara sa pagitan ng mundo ng tao at ng aming mundo. Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin ang mga naririnig. Sa loob ng maraming taon, sinanay siyang maniwala sa mga bagay na nasusukat, nakikita, at napapatunayan. Ngunit ang mga nangyayari ngayon ay lampas sa kanyang nakasanayan. Bakit ako? Tanong niya sa wakas. Pinagmasdan siya ng duwende bago sumagot. Hindi ikaw ang unang tao na nabigyan ng ganitong kapangyarihan. Ngunit kakaunti lamang ang napipili. Ang agimat ay hindi basta ibinibigay. Pinipili nito ang taong may pusong hindi nababahiran ng kasakiman. Napayuko si Mateo. Hindi niya itinuturing ang sarili na natatangi. Marami siyang pagkakamali. Marami siyang kinatatakutan. Hindi ako perpekto, mahinang sabi niya. Walang taong perpekto, sagot ng duwende. Ang mahalaga ay kung paano mo pinipili ang iyong landas. Ilang sandaling nanahimik ang dalawa, bago muling nagsalita ang duwende. Ang agimat na suot mo ay tinatawag na bato ng bantay. Matagal na itong umiiral, bago pa man dumating ang mga unang tao sa kagubatang ito. Ginagamit ito upang protektahan ang balanse sa pagitan ng aming mundo at ng mundo ninyo. Anong balanse? Tanong ni Mateo. May mga nilalang na matagal nang naninirahan sa lupaing ito. May mabubuti, may mapanganib. Sa loob ng maraming siglo, pinanatili namin ang hangganan upang hindi sila makialam sa mundo ng tao. Ngunit unti-unti itong humihina. Napakunot ang noo ni Mateo. Bakit humihina? Dahil sa kasakiman ng tao, sagot ng duwende. Marami ang sumisira sa kagubatan. Marami ang naghahanap ng kapangyarihang hindi nila nauunawaan. May ilan na sinasadyang hanapin ang mga sinaunang lugar upang magamit ang lakas na nakatago roon.
Biglang naalala ni Mateo ang dambanang bato na kanilang nakita kanina. Ang lugar na pinuntahan namin kanina. May kinalaman ba yun dito? Tanong niya. Tumango ang duwende. Iyon ay isa sa mga sinaunang bantayan. Isa itong pintuan na nagbubuklod sa dalawang mundo. Ngunit may mga puwersang sinusubukang sirain ang mga pintuang iyon. Mga rebelde ba ang tinutukoy mo? Tanong ni Mateo. Hindi lamang mga rebelde, sagot ng duwende. May mga taong nakatuklas ng mga lihim na hindi dapat binubuksan. May mga grupo na naniniwalang maaari nilang gamitin ang kapangyarihan ng mga sinaunang nilalang upang makontrol ang iba. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Kung totoo ang sinasabi ng duwende, mas malaki ang panganib kaysa sa simpleng digmaan ng tao laban sa tao. Ano ang papel ko dito? Tanong niya. Ang agimat ay nagbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa mga sandatang gawa ng tao. Ngunit higit pa roon, tinutulungan ka nitong makita at maramdaman ang presensya ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Napaisip si Mateo. Naalala niya ang mga aninong nakita nila sa kagubatan, ang mga matang nakamasid sa kanila. Kung ganun, bakit ako? Muli niyang tanong. Tulad ng sinabi ko, pinili ka ng agimat, sagot ng duwende. At ngayon ikaw ang magiging tagapagdala nito. Tagapagdala, ulit ni Mateo. Ang taong magtatanggol sa mga hangganan kapag ang balanse ay nanganganib. Napahinga ng malalim si Mateo. Hindi niya hinilingang ganitong responsibilidad. Ang nais lamang niya ay maglingkod bilang sundalo at makabalik ng ligtas sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, tila mas malaki ang tungkuling nakaatang sa kanya. May kapalit ba ang kapangyarihang ito? Tanong niya. Matagal na tumahimik ang duwende bago sumagot. May kapalit ang lahat ng kapangyarihan, wika nito. Habang ginagamit mo ang agimat, mas lalo kang magiging bahagi ng aming mundo. Darating ang araw na mahihirapan kang mamuhay tulad ng ordinaryong tao. Nanikip ang dibdib ni Mateo sa narinig. Ano ang ibig mong sabihin? Habang lumalakas ang koneksyon mo sa agimat, mas makikita ka ng mga nilalang na naninirahan sa pagitan ng dalawang mundo. May mga tutulong sa iyo, ngunit may mga magtatangkang kunin ang agimat mula sa iyo. Napahawak si Mateo sa agimat. May makakakuha ba nito sa akin? Kung pahihintulutan mo, sagot ng duwende. Ang tunay na panganib ay hindi lamang ang lakas ng kalaban, kundi ang kahinaan ng loob ng nagdadala ng kapangyarihan. Napatingin si Mateo sa lupa. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Paano ko mapoprotektahan ang sarili ko? Tanong niya. Panatilihin mong malinaw ang iyong layunin, sagot ng duwende. Ang agimat ay lumalakas sa taong ginagamit ito para sa kabutihan. Ngunit kapag ginamit ito sa kasakiman o paghihiganti, unti-unti nitong kakainin ang nagmamay-ari nito. Napaisip si Mateo. Sa bawat laban na kanyang pinapasok, may kasamang galit, takot at pagnanais na mabuhay. Ngunit hindi pa niya kailanman ginamit ang kanyang lakas para sa pansariling interes. Sundalo ka, patuloy ng duwende. May darating na panahon na kakailanganin mong pumili ang sumunod sa utos o ang sundin ang tama. Hindi agad nakasagot si Mateo. Sa malayo, narinig ang mahinang ugong ng hangin na dumaan sa pagitan ng mga puno. Tila may paparating na bagyo. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita, sabi ng duwende. Marami ka pang kailangang malaman.
Ngunit sa ngayon bumalik ka sa iyong mga kasama. May paparating na panganib na hindi ninyo inaasahan. Ano iyon? Tanong ni Mateo. Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, tumingin ito sa direksyon ng kanilang kampo. May mga taong naghahanap sa iyo. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Mga tao? Ulit niya. Mga taong alam ang tungkol sa agimat, sagot ng duwende. At handa silang gawin ang lahat upang makuha ito. Bago pa makapagtanong si Mateo, unti-unting naglaho ang anyo ng duwende sa dilim ng kagubatan. Nanatiling nakatayo si Mateo, nakatingin sa lugar kung saan ito huling nakita. Ramdam niya ang bigat ng kanyang bagong responsibilidad. Hindi na lamang siya sundalo na lumalaban sa digmaan ng tao. Siya ay naging bahagi na ng mas malalim at mas matandang labanan. Dahan-dahan siyang bumalik sa kampo. Ngunit pagdating niya roon, napansin niyang kakaiba ang galaw ng kanyang mga kasamahan. May mga sundalong hindi niya kilala na nakatayo malapit sa tolda ng kanilang komandante. Nakatingin ang mga ito sa kanya. Ramdam niya ang malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang likod. Habang naglalakad siya, papalapit sa kampo, napansin niyang ang ilan sa mga sundalong iyon ay tila sinusuri ang bawat galaw niya. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Mateo na maaaring nagsisimula na ang babala ng duwende, na may mga taong naghahanap sa kanya. At marahil, mas mapanganib sila kaysa sa anumang nilalang na naninirahan sa kagubatan. Habang papalapit si Mateo sa kanilang kampo, lalong lumilinaw sa kanyang paningin ang presensya ng mga hindi pamilyar na sundalo. Maayos ang kanilang pormasyon, disiplinado ang tindig at halatang bihasa sa pakikidigma. Ngunit may kakaiba sa kanila, isang uri ng katahimikan na tila nagkukubli ng mas malalim na layunin. Napansin niyang suot ng mga ito ang unipormeng kahawig ng kanilang sangay ng militar. Ngunit may bahagyang pagkakaiba sa mga marka at simbolo sa kanilang manggas. Hindi niya iyon agad nakilala. Paglapit niya, agad siyang sinalubong ni Corporal Andres. Mateo, mahina nitong sabi. Halatang may pag-aalala sa muka. Kanina ka pa hinahanap ng komandante. May dumating na espesyal na unit mula sa sentral. Sino sila? Tanong ni Mateo habang pasimpleng sinusulyapan ang mga bagong sundalo. Hindi ko rin alam, sagot ni Andres. Pero mukhang hindi sila ordinaryong tropa. Bago pa makapagsalita si Mateo, tinawag na siya ng kanilang komandante. Pumasok siya sa loob ng pansamantalang command tent kung saan naroon ang 3 sundalong hindi niya kilala. Ang isa sa kanila ay isang matangkad na lalaki na may malamig na ekspresyon. Ang dalawa naman ay nakatayo lamang sa likod nito. Tahimik, ngunit mapanuri ang mga mata. Sundalo Mateo Rivera, mahinahong sabi ng kanilang komandante. Ang mga bisitang ito ay mula sa isang espesyal na sangay ng militar. May ilang katanungan lamang sila sa iyo. Tumango si Mateo bilang paggalang. Lumapit ang matangkad na sundalo at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Ako si Kapitan Luciano Verano, pakilala nito. Mula sa Special Reconnaissance Division, nagpakilala rin si Mateo. May natanggap kaming ulat tungkol sa nangyaring ambus. Ilang araw na ang nakalipas. Patuloy ni Kapitan Verano. Ayon sa impormasyon, tinamaan ka ng bala ngunit hindi ka nasugatan. Nanatiling kalmado si Mateo. Bagaman ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso.
Maraming ganitong pangyayari sa labanan, sagot niya. Maaaring swerte lamang. Ngumiti ng bahagya ang kapitan, ngunit hindi umabot ang ngiti nito sa kanyang mga mata. Hindi kami naniniwala sa swerte, sundalo, sabi nito. Ilang sandaling nanahimik ang loob ng tent. Ramdam ni Mateo ang bigat ng tensyon sa paligid. May nakakita rin sa iyo sa loob ng gubat ng malalim na bato, dagdag ng kapitan. Kasama ang mga nilalang na hindi namin matukoy. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo, ngunit pinilit niyang manatiling mahinahon. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo, kapitan, sagot niya. Hindi agad nagsalita si Kapitan Verano. Sa halip, naglakad ito palapit sa mesa at inilatag ang ilang litrato. Mga kuha ito mula sa himpapawid. Mga larawan ng damba ng bato, pati na rin ang bahaging pinasukan ng kanilang unit. Matagal na naming sinusubaybayan ang lugar na ito, sabi ng kapitan. At matagal na rin naming hinahanap ang isang bagay na nawawala sa aming talaan. Hindi nagsalita si Mateo. Isang sinaunang agimat, patuloy ng kapitan habang dahan-dahang tumingin sa kanyang dibdib. Pinaniniwala ang kayang magbigay ng kakaibang proteksyon sa nagmamay-ari. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang kamao, ngunit pinilit niyang huwag ipakita ang kanyang kaba. Kung mayroon mang ganitong bagay, wala akong alam, matatag niyang sagot. Tahimik na nagmasid si Kapitan Verano bago tumango. Marahil nga, sabi nito. Ngunit ipinaalam lamang namin na ang anumang makasaysayang artifact na maaaring makuha sa mga operasyong militar ay kailangang iulat at isuko sa pamahalaan. Tumango si Mateo bilang tugon. Matapos ang pag-uusap, pinayagan siyang lumabas ng tent. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, muli siyang tinawag ng kapitan. Sundalo Rivera, sabi nito, mag-ingat ka. Maraming bagay sa mundong ito ang mas mapanganib kaysa sa bala. Hindi sumagot si Mateo. Tahimik siyang lumabas ng tent at agad na hinanap si Andres. Pagkalapit niya sa kanyang kaibigan, hindi na niya napigilan ang paghinga ng malalim. Hindi ko gusto ang presensya ng mga iyon, bulong ni Andres. Parang may tinatago silang agenda. Hindi lang parang, sagot ni Mateo. Sigurado ako. Naglakad sila palayo sa kampo upang makapag-usap ng mas pribado. Nang makalayo na sila, hinawakan ni Mateo ang agimat sa ilalim ng kanyang uniforme. Hinahanap nila ito, sabi niya. Hindi nagulat si Andres. Alam ko, sagot nito. Ramdam ko rin. Tahimik silang dalawa habang pinagmamasdan ang papalubog na araw sa likod ng kabundukan. Mateo, sabi ni Andres, matapos ang ilang sandali. Kung totoo ang sinasabi mo tungkol sa duwende at sa agimat, baka hindi lamang militar ang kalaban mo. Tumango si Mateo. Sinabi ng duwende na may mga taong naghahanap sa akin. Sagot niya. Kung ganoon, sabi ni Andres, hindi ka dapat mag-isa. Napangiti ng bahagya si Mateo. Malaki ang utang na loob niya sa kanyang kaibigan. Hindi lamang sa laban, kundi pati sa mga sandaling tulad nito. Kinagabihan, habang nagpapahinga ang karamihan sa kampo, nanatiling gising si Mateo. Hindi siya mapakali. Ramdam niyang may nagmamasid sa kanya. Habang naglalakad siya malapit sa gilid ng kagubatan, napansin niyang may isang figura na nakatayo sa pagitan ng mga puno. Isa ito sa mga sundalong kasama ni Kapitan Verano. Hindi ka pa natutulog? Tanong ng sundalo habang papalapit. Hindi pa, sagot ni Mateo. Tahimik ang kagubatan ngayong gabi, sabi ng sundalo.
Mas tahimik kapag may nagmamasid, sagot ni Mateo. Sandaling natahimik ang sundalo bago ngumiti ng bahagya. Marunong kang makiramdam, sabi nito. Magiging kapaki-pakinabang iyon sa mga susunod na mangyayari. Hindi na sumagot si Mateo. Ramdam niyang may gustong ipahiwatig ang sundalo, ngunit pinili nitong huwag sabihin. Bago tuluyang umalis ang sundalo, muli itong nagsalita. Hindi lahat ng digmaan ay nakikita ng mata, sundalo. Naiwan si Mateo na nag-iisip. Habang nakatingin siya sa dilim ng kagubatan, unti-unti niyang naramdaman ang init ng agimat. At sa di kalayuan, sa loob ng makapal na anino ng kagubatan, may mga matang nagmamasid, hindi lamang mula sa mundo ng tao, kundi mula sa mundong matagal nang nag-aabang sa pagdating ng tagapagdala ng bato ng bantay. Lumipas ang 2 araw, nananatiling nasa parehong kampo ang unit ni Mateo. Kakaiba ang katahimikan sa lugar. Walang bagong operasyon na ipinag-uutos. Ngunit halatang may mga paghahandang nagaganap sa loob ng command tent ng mga bagong dating na sundalo mula sa Special Reconnaissance Division. Napansin ni Mateo na madalas siyang pinagmamasdan ng mga tauhan ni Kapitan Luciano Verano. Hindi man sila lantaran, malinaw sa kanyang pakiramdam na bawat galaw niya ay sinusubaybayan. Isang umaga, habang naghahanda ang unit para sa karaniwang patrol, ipinatawag muli si Mateo sa command tent. Kasama rin sa ipinatawag si Corporal Andres. Bagay na ikinagulat nila pareho. Pagpasok nila sa loob, naroon si Kapitan Verano kasama ang kanilang komandante. Nakalatag sa mesa ang isang bagong mapa ng kabundukan, mas detalyado kaysa sa mga nauna nilang nakita. Sundalo Rivera, Corporal Andres, formal na bungad ni Kapitan Verano. May espesyal kaming misyon na nangangailangan ng piling at tauhan. Nagkatinginan ang 2 sundalo bago tumango bilang tugon. Ang misyon na ito ay classified, patuloy ng kapitan. Ang layunin ay tuklasin ang isang sinaunang lokasyon na pinaniniwalaang konektado sa mga anomalya na naitala sa lugar. Hindi nagsalita si Mateo, ngunit ramdam niyang may kinalaman ito sa dambanang kanilang natagpuan. Ilang linggo na kaming may natatanggap na kakaibang signal mula sa kailaliman ng gubat ng malalim na bato. Dagdag ng kapitan. May posibilidad na may nagtatangkang buksan ang isang estrukturang matagal nang nakasara. Armado po ba ang target? Tanong ni Andres. Hindi namin sigurado, sagot ng kapitan. Ngunit may indikasyon na may presensya ng armadong grupo na maaaring may kaugnayan sa mga ilegal na paghuhukay sa lugar. Tumango si Mateo. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang higit pa sa simpleng ilegal na paghuhukay ang nangyayari. Bakit kami ang napili? Tanong niya. Pinagmasdan siya ni Kapitan Verano bago sumagot. Dahil sa inyong karanasan sa lugar at sa inyong kakayahang manatiling kalmado sa mga hindi pangkaraniwang sitwasyon. Hindi na nagtanong pa si Mateo. Alam niyang hindi iyon ang buong dahilan. Ipinakita ng kapitan ang ruta ng kanilang paglalakbay. Ayon sa mapa, kakailanganin nilang pumasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, isang lugar na hindi pa nararating ng kanilang unit. 3 araw ang inaasahang biyahe, sabi ng kapitan. Maliit lamang ang grupo upang mapanatili ang pagiging lihim ng operasyon. Matapos ang briefing, agad silang naghanda.
10 sundalo ang bumuo sa grupo, kabilang sina Mateo, Andres, at 3 tauhan ni Kapitan Verano. Habang naglalakad sila papalayo sa kampo, ramdam ni Mateo ang unti-unting pag-init ng agimat. Hindi pa man sila nakakalayo, alam na niyang papasok sila sa lugar na may malakas na presensya ng mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan. Habang papalalim sila sa kagubatan, mas naging mahirap ang kanilang dinaanan. Makakapal ang mga ugat ng puno, madulas ang lupa, at tila mas mabigat ang hangin sa bawat hakbang. Sa ikalawang araw ng kanilang paglalakbay, napansin ni Andres na madalas napapatingin si Mateo sa paligid na tila may hinahanap. "Ramdam mo na naman?" tanong nito habang naglalakad sila sa hulihan ng grupo. Mahinang tumango si Mateo. "Mas malakas ngayon," sagot niya. "Parang may nagmamasid sa atin." Hindi na nagulat si Andres. Sa halip, mas naging alerto ito sa kanilang paligid. Pagsapit ng gabi, nagpasya magkampo sa tabi ng isang maliit na ilog. Habang ang iba ay naghahanda ng pagkain at pahingahan, napansin ni Mateo ang kakaibang katahimikan ng tubig. Walang alon, walang galaw, tila ba salamin ang ibabaw nito. Habang nakaupo siya malapit sa pampang, biglang may mahinang liwanag na sumilay sa ilalim ng tubig. Para itong gumagalaw na anino. Napahawak siya sa agimat nang maramdaman niyang lalong umiinit ito. "Muli kang nasa hangganan!" bulong ng isang tinig na tanging siya lamang ang nakarinig. Hindi siya nagulat nang marinig iyon. Unti-unti na siyang nasasanay sa presensya ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. "Bakit kami pinapunta dito?" mahinang tanong niya, bagaman hindi niya alam kung sino ang kausap niya. "May nagising," sagot ng tinig. "At may mga taong nais gamitin ang kapangyarihan nito." Biglang nawala ang liwanag sa tubig. Kasabay nito, narinig niya ang pagtawag ni Kapitan Verano mula sa kabilang bahagi ng kampo. "Sundalo Rivera, may nais akong ipakita sa iyo." Lumapit si Mateo sa kapitan. Inabot nito ang isang maliit na device na ginagamit sa pag-detect ng underground structures. "Napansin mo ba ang pagbabago sa paligid?" tanong ng kapitan. "Opo," sagot ni Mateo. "May natukoy kaming malalim na guwang sa ilalim ng lugar na pupuntahan natin bukas," sabi ng kapitan. "Maaaring isa itong sinaunang lagusan o kuweba." Napatingin si Mateo sa mapa. Ang lokasyon ng guwang ay nasa mismong gitna ng lugar na itinuro ng duwende bilang sinaunang bantayan. "May posibilidad bang mapanganib iyon?" tanong niya. "Lahat ng misyon ay mapanganib," sagot ng kapitan. "Ngunit may dahilan kung bakit kailangan nating malaman kung ano ang nasa loob." Hindi na nagsalita si Mateo. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mapa, lalong lumalakas ang kanyang pakiramdam na may mas malalim na layunin ang espesyal na unit na ito. Kinagabihan, habang natutulog ang karamihan, muling naglakad si Mateo palayo sa kampo. Alam niyang may naghihintay sa kanya at hindi siya nagkamali. Sa pagitan ng 2 punong may malalaking ugat, muling lumitaw ang duwendeng itim. "Hindi mo dapat sinasamahan ang grupong iyon," seryosong sabi ng nilalang. "Bakit?" tanong ni Mateo. "Hindi lamang nila nais tuklasin ang lugar. Nais nilang buksan ang isang bagay na matagal nang isinara ng aming mga ninuno." "Ano iyon?" tanong ni Mateo. Tumingin ang duwende sa direksyon ng kanilang kampo bago sumagot. Isang nilalang na kayang sirain ang hangganan ng 2 mundo. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. "Kung ganoon, bakit hindi ninyo sila pinipigilan?" tanong niya.
Hindi kami maaaring direktang makialam sa mundo ng tao, sagot ng duwende. Kaya ikaw ang pinili. Napayuko si Mateo. Ramdam ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Kung ipagpapatuloy ko ang misyon, ano ang mangyayari? Tanong niya. Matutuklasan mo ang katotohanang matagal nang itinago, sagot ng duwende. Ngunit kasabay nito, mas lalapit ang panganib sa iyo. Huminga ng malalim si Mateo. Kung hindi ko ipagpapatuloy, tuloy pa rin sila, sagot ng duwende. Ngunit wala nang makakapigil sa kung anuman ang magigising. Tahimik na nag-isip si Mateo. Bilang sundalo, nakasanayan niyang sumunod sa utos. Ngunit ngayon, alam niyang maaaring ang pagsunod ay magdulot ng panganib, hindi lamang sa kanyang unit, kundi sa buong mundo ng tao. May magagawa pa ba ako? Tanong niya. Mayroon, sagot ng duwende. Ngunit kakailanganin mong magpasya kung sino ang dapat mong kaprotektahan. Unti-unting naglaho ang anyo ng duwende sa dilim. Nanatiling nakatayo si Mateo, nakatingin sa direksyon ng kanilang kampo kung saan nagpapahinga ang kanyang mga kasamahan, mga taong umaasa sa kanya bilang kapwa sundalo. At sa kabilang banda, naroon ang babala ng nilalang na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Habang papalapit ang madaling araw, unti-unting nauunawaan ni Mateo na ang susunod na hakbang nila ay maaaring magbukas ng pintuan na hindi na muling maisasara. Madaling araw pa lamang ay ginising na ni Kapitan Luciano Verano ang buong grupo. Wala nang mahabang paliwanag o karagdagang briefing. Tahimik ngunit seryoso ang bawat sundalo habang inihahanda ang kanilang kagamitan. Hindi nakatulog ng maayos si Mateo. Ang babala ng duwending itim ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ramdam niya ang patuloy na init ng agimat sa kanyang dibdib. Mas mainit kaysa sa mga nakaraang araw. Tila ba may bagay na unti-unting gumigising sa kailaliman ng lupa. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang target na lokasyon, napansin ni Mateo ang kakaibang pagbabago sa kapaligiran. Mas makapal ang hamog, mas malamig ang hangin, at tila mas mabagal ang pag-usad ng oras. Kahit ang tunog ng kanilang mga yabag ay parang nalulunod sa katahimikan ng kagubatan. Pagsapit nila sa paanan ng isang matarik na bahagi ng bundok, huminto si Kapitan Verano at nagbigay naggaganang senyas. Sa harap nila ay may malaking siwang sa lupa, bahagyang natatakpan ng mga baging at lumot. Kung hindi sadyang hahanapin, mahirap itong mapansin. Dito na tukukoy ng aming kagamitan ang guwang sa ilalim ng lupa, sabi ng kapitan. 2 sundalo ang nagtanggal ng makakapal na baging upang luminaw ang bungad ng siwang. Unti-unting bumungad ang isang makipot na pasukan patungo sa isang kuweba. Habang pinagmamasdan iyon ni Mateo, biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Ang agimat ay tila nag-aalab sa init. Para bang nagbabala ito. Handa na ba ang lahat? Tanong ng kapitan. Tumango ang mga sundalo. Isa-isang pumasok ang grupo sa loob ng kuweba. Si Mateo ay nasa gitnang bahagi ng pormasyon, kasunod si Andres. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng malamig at mabigat na hangin. Ang loob ng kuweba ay mas malawak kaysa sa inaasahan nila. Ang mga dingding nito ay may mga ukit na tila sinaunang simbolo.
katulad ng mga nakita ni Mateo sa dambanang bato. Habang naglalakad sila papaloob, napansin ni Andres ang kakaibang disenyo ng mga ukit. Parang hindi gawa ng tao, bulong nito. Hindi sumagot si Mateo, ngunit alam niyang tama ang kanyang kaibigan. Habang lumalalim sila sa kuweba, napansin ng isa sa mga sundalo ang kakaibang liwanag mula sa mas malalim na bahagi ng lagusan. Hindi ito galing sa kanilang kagamitan. Bahagya itong kumikislap na tila nagmumula sa mismong mga bato. Pagdating nila sa dulo ng lagusan, bumungad sa kanila ang isang malawak na silid sa ilalim ng lupa. Sa gitna nito ay may malaking estrukturang bato, nakahawig ng isang pintuan. May mga ukit ito na halos kapareho ng mga simbolo sa agimat ni Mateo. Huminto ang buong grupo. Hindi ito ordinaryong kuweba, mahinang sabi ni Andres. Lumapit si Kapitan Verano sa estruktura at pinagmasdan ang mga ukit. Sa wakas, bulong nito, halos hindi marinig. Napansin ni Mateo ang kakaibang ningning sa mga mata ng kapitan. Hindi yon simpleng paghanga, tila may halong pananabik. Ilabas ang kagamitan, utos ng kapitan sa kanyang mga tauhan. Naglabas ang mga sundalo ng espesyal na scanning device at iba pang kagamitan. Habang sinusuri nila ang estruktura, napansin ni Mateo na ang mga ukit sa pintuan ay bahagyang kumikislap. Kasabay nito, lalong umiinit ang kanyang agimat. Biglang may narinig siyang bulong. "Pigilin mo sila!" Napapikit siya sandali. Kilala niya ang tinig, ang duwending itim. Hindi pa dapat buksan ang pintuan. Patuloy ng bulong. Napamulat si Mateo at lumapit kay Kapitan Verano. "Kapitan, maaaring mapanganib ang estrukturang ito," sabi niya. "Hindi natin alam kung ano ang nasa likod nito." Tumingin sa kanya ang kapitan. Malamig ang ekspresyon. "Iyan ang dahilan kung bakit tayo narito, sundalo," sagot nito. "Upang malaman. Ngunit kung may magising..." Simula ni Mateo. "Hindi tayo natatakot sa mga alamat," putol ng kapitan. "Ang kinatatakutan namin ay ang hindi namin nauunawaan. Kaya namin ito pinag-aaralan." Hindi na nakapagsalita si Mateo. Ramdam niyang hindi na siya pakikinggan ng kapitan. Habang abala ang mga sundalo sa pagsusuri, napansin ni Mateo ang isa sa mga tauhan ni Kapitan Verano na lihim na naglalagay ng kakaibang aparato sa paanan ng estruktura. Mukha itong explosive charge. Nanlamig ang pakiramdam niya. Lumapit siya kay Andre. "May balak silang pasabugin ang pintuan," bulong niya. "Sigurado ka?" tanong ni Andres. Tumango si Mateo. "Kung gagawin nila yon, maaaring gumuho ang buong kuweba," dagdag ni Andres. "Mas masahol pa," sagot ni Mateo. "May magigising." Biglang nagsalita si Kapitan Verano. "Maghanda sa controlled detonation," utos nito. Nagkagulo ang grupo habang naghahanda ang mga tauhan ng kapitan. Ang ibang sundalo ay nagkatinginan. Halatang naguguluhan sa biglaang utos. Lumapit si Mateo sa kapitan. "Kapitan, kailangan nating pag-isipan ito," sabi niya. "Hindi natin alam ang epekto nito." Hindi agad sumagot ang kapitan. Ilang sandali siyang nakatitig kay Mateo bago nagsalita. "Alam kong may itinatago ka, sundalo," mahinang sabi nito. "At malapit ko nang malaman kung ano iyon." Nanigas si Mateo. Lahat ay umatras. Malakas na utos ng kapitan. Isa-isang umatras ang mga sundalo palayo sa estruktura. Si Mateo at Andres ay napilitang sumunod. Habang lumalayo sila, napansin ni Mateo
na ang mga ukit sa pintuan ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag. Para bang tumutugon ito sa presensya ng agimat. Mateo, malakas na bulong ang narinig niya sa kanyang isipan. Pigilin mo sila! Napahigpit ang hawak niya sa kanyang kamao. Naglalaban ang kanyang tungkulin bilang sundalo at ang babala ng nilalang na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Nakasiguro na ang charges, sigaw ng isa sa mga tauhan ng kapitan. Tumingin si Kapitan Verano sa estruktura. Halatang sabik. Sa bilang na 3, sabi nito. Nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Isa, mas lumakas ang init ng agimat. Parang nasusunog ang kanyang dibdib. 2, nagsimulang manginig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang mga ukit sa pintuan ay nagningning ng kakaibang liwanag. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Mateo na kapag nagpatuloy ang pagpapasabog, hindi lamang ang kuweba ang magigiba, maaaring ang hangganan sa pagitan ng dalawang mundo ang tuluyang mabasag. 3, bago pa tuluyang masabi ni Kapitan Luciano Verano ang huling bilang, biglang kumilos si Mateo. Itigil ninyo! Malakas niyang sigaw. Nagulat ang lahat sa loob ng kuweba. Napalingon ang mga sundalo sa kanya habang patuloy na kumikislap ang liwanag mula sa pintuang bato. Ang sahig ay bahagyang nanginginig at ang malamig na hangin ay tila umiikot sa loob ng silid. Umatras ka, sundalo, matigas na utos ni Kapitan Verano. Isasagawa ang operasyon. Ngunit hindi gumalaw si Mateo. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa estruktura. Habang papalapit siya, lalong lumalakas ang init ng agimat na nakasabit sa kanyang dibdib. Para itong may sariling pulso, tila tumatawag sa kanya. Mateo! Sigaw ni Andres. Ano ang ginagawa mo? Hindi sumagot si Mateo. Nakatuon ang kanyang mga mata sa pintuan. Ramdam niya ang isang puwersang humihila sa kanya palapit dito. Hindi ito dapat buksan. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Napangisi si Kapitan Verano. Sa wakas, wika nito, lumalabas na rin ang katotohanan. Nagkatinginan ang mga tauhan ng kapitan. Halatang hindi na sila nagtataka sa kilos ni Mateo. Alam kong may dala kang susi, patuloy ng kapitan. Ang agimat na matagal na naming hinahanap. Nanlamig ang paligid sa narinig ni Mateo. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang dibdib. Hindi ninyo nauunawaan ang ginagawa ninyo, sagot niya. Mas nauunawaan namin kaysa sa iniisip mo, malamig na tugon ng kapitan. Sa loob ng maraming taon, pinag-aralan namin ang mga sinaunang tala. Ang pintuang ito ay nagtatago ng kapangyarihang kayang baguhin ang balanse ng mundo. Kapangyarihang sisira rin dito, sagot ni Mateo. Hindi na nag-abala si Kapitan Verano na makipagtalo. Sa halip, nagbigay ito ng senyas sa kanyang mga tauhan. 2 sundalo ang lumapit kay Mateo at tinutukan siya ng sandata. Isuko mo ang agimat, utos ng kapitan. Tahimik na tumayo si Mateo. Ramdam niya ang bigat ng sandali. Sa kanyang isipan ay muling umalingaw-ngaw ang tinig ng duwendeng itim. Kung ang pintuan ay mabuksan sa maling paraan, magigising ang bantay na hindi na kayang pigilan ng tao. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi ko ito ibibigay, matatag niyang sabi. Biglang nagkagulo ang mga sundalo. Agad siyang tinutukan ng sandata ng 2 tauhan ni Kapitan Verano. Pasensya na, sundalo, sabi ng isa sa kanila. Utos lamang ito. Bago pa sila makakilos, biglang kumislap ang agimat sa dibdib ni Mateo.
Isang malakas na alon ng enerhiya ang kumalat sa buong silid. Napaatras ang dalawang sundalo na tila tinulak ng hindi nakikitang puwersa. Nagulat ang buong grupo. Kasabay nito, nagsimulang lumiwanag ang mga ukit sa pintuang bato. Ang liwanag ay tila sumasabay sa pintig ng agimat. Biglang narinig ni Mateo ang malakas na tinig sa kanyang isipan. "Tagapagbantay!" Napapikit siya sandali. Nang muli siyang dumilat, pakiramdam niya ay mas malinaw ang kanyang paningin. Para bang nakikita niya ang mga enerhiyang umiikot sa paligid ng silid. "Mateo!" sigaw ni Andres. Halatang nag-aalala. Ngunit hindi sumagot si Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Sa bawat hakbang niya, mas lumalakas ang liwanag mula sa mga ukit. "Pigilan ninyo siya!" utos ni Kapitan Verano. Naghanda ang mga sundalo na paputukan si Mateo. Sunod-sunod ang putok ng kanilang mga sandata. Umalingaw-ngaw ang tunog sa loob ng kuweba. Ngunit gaya ng nangyari noon, tumama ang mga bala sa katawan ni Mateo at walang tumagos. Napaatras ang mga sundalo sa takot at pagkamangha. Nagpatuloy si Mateo sa paglapit sa pintuan. Nang marating niya ito, inilapat niya ang kanyang kamay sa malamig na bato. Biglang nagliwanag ang buong estruktura at ang mga ukit ay tila gumalaw na parang buhay. Kasabay nito, mas lumakas ang pagyanig ng lupa. Nagkaroon ng malalim na ugong mula sa loob ng pintuan. "Hindi mo dapat ginagambala ang natutulog!" Muling bulong ng tinig sa kanyang isipan. "Hindi ko ito ginagambala," sagot ni Mateo. Halos pabulong. "Pinipigilan ko lang silang buksan ito." Ilang sandali ang lumipas bago muling nagsalita ang tinig. "Kung gayon, tanggapin mo ang tungkulin." Biglang sumiklab ang liwanag mula sa agimat at dumaloy sa pintuan. Unti-unting nagbago ang kulay ng mga ukit mula sa maputlang liwanag tungo sa malalim na itim na ningning. Kasabay nito, huminto ang pagyanig ng kuweba. Ang pintuang bato ay nanatiling sarado. Ngunit may nangyari na hindi inaasahan ng lahat. Sa likod ni Mateo, naramdaman niya ang biglaang paggalaw ng hangin. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang higanting anino na unti-unting bumubuo sa gitna ng silid. Isang nilalang ang lumitaw. Matangkad, mabigat ang anyo at balot ng makapal na usok na tila galing sa kailaliman ng lupa. Ang mga mata nito ay kumikislap sa madilim na kulay pilak. Napaatras ang lahat ng sundalo. "Ang bantay," bulong ni Andres. Hindi gumalaw ang nilalang. Nakatingin lamang ito kay Mateo. Lumuhod si Mateo, hindi dahil sa takot kundi dahil sa bigat ng presensya ng nilalang. "Ako ang tagapagbantay ng hangganan." Umalingaw-ngaw ang tinig ng nilalang sa buong silid. "Sino ang nagtatangkang gumambala sa pintuan?" Hindi makapagsalita ang mga sundalo. Tanging ang mahinang tunog ng kanilang paghinga ang maririnig. "Hindi kami ang kalaban," sabi ni Mateo. "Pinipigilan ko lamang ang pagbukas ng pintuan." Matagal na tinitigan ng nilalang si Mateo bago nagsalita muli. "Dala mo ang bato ng bantay," wikaan nito. "Ang tanda ng kasunduan sa pagitan ng aming mundo at ng mundo ng tao." Biglang nagsalita si Kapitan Verano mula sa likuran. "Kung ganoon, ibigay mo sa amin ang kapangyarihang nasa likod ng pintuang iyon." Sigaw nito. Napalingon ang nilalang sa kapitan. Sa isang iglap,
Biglang dumilim ang paligid. Ang hangin ay naging mas mabigat. Ang kasakiman ng tao ang patuloy na sumisira sa balanse. Wika ng nilalang. At ikaw ang patunay nito. Biglang bumuga ng malamig na hangin ang nilalang. Napaatras si Kapitan Verano at ang kanyang mga tauhan. Tila pinipigilan ng hindi nakikitang puwersa. Nagkatinginan ang mga sundalo. Hindi alam kung lalaban o tatakas. Samantala, nanatiling nakaluhod si Mateo. Ramdam ang bigat ng kanyang bagong tungkulin. Tanggap mo ba ang pagiging tagapagbantay? Tanong ng nilalang. Huminga ng malalim si Mateo. Kung iyon ang kailangan upang maprotektahan ang dalawang mundo. Oo, sagot niya. Unti-unting lumiwanag ang agimat sa kanyang dibdib. Mas maliwanag kaysa kailanman. At sa sandaling iyon, nagsimula ang pagbabago sa kanyang kapalaran. Hindi na lamang bilang sundalo ng hukbo, kundi bilang tagapagtanggol ng hangganan na matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa. Ngunit habang abala ang lahat sa presensya ng bantay, tahimik na tumayo si Kapitan Verano at sa kanyang mga mata ay sumilay ang determinasyon na hindi pa natatapos ang kanyang balak. Nanatiling nakaluhod si Mateo sa harap ng nilalang na nagpakilalang tagapagbantay ng hangganan. Ang liwanag mula sa agimat ay unti-unting humuhupa, ngunit ang presensya ng bantay ay nananatiling mabigat at makapangyarihan. Sa paligid nila, ang mga sundalo ay hindi pa rin makagalaw. Ang ilan ay hawak pa rin ang kanilang mga sandata, ngunit malinaw sa kanilang mga mukha ang pag-aalinlangan. Si Kapitan Luciano Verano lamang ang tila hindi nasindak ng tuluyan. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakatulak ng malamig na hangin ng nilalang. Sa kanyang mga mata ay mababanaag ang matinding determinasyon. Hindi kami umatras para sa mga alamat, maring sabi ng kapitan. Kung may kapangyarihan sa likod ng pintuang ito, nararapat lamang na ito'y magamit para sa ikabubuti ng bansa. Tahimik na tumingin ang bantay sa kanya. Ang kapangyarihang hindi nauunawaan ay hindi kailanman nagdudulot ng kabutihan. Sagot ng nilalang sa tinig na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang takot ang pumipigil sa pag-unlad, tugon ni Kapitan Verano. Kung ang agimat ay kayang gawi, hindi tinatablan ng bala ang isang sundalo. Isipin mo kung ano ang magagawa nito kung pag-aaralan at paramihin. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo sa narinig. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang tunay na layunin ng kapitan. Hindi lamang ito simpleng pagsasaliksik. Ito ay paghahangad na kontrolin ang kapangyarihan ng hangganan. Hindi ito sandata, matatag na sabi ni Mateo habang unti-unting tumatayo. Ito ay pananggalang. Lahat ng pananggalang ay maaaring gawing sandata. Malamig na sagot ng kapitan. Napatingin ang bantay kay Mateo. Ang pagpili ay nasa iyo, tagapagdala, wika nito. Ang hangganan ay hindi maitatanggol ng lakas lamang. Kailangan nito ng malinaw na layunin. Bago pa makasagot si Mateo, mabilis na kumilos ang isa sa mga tauhan ni Kapitan Verano. Mula sa kanyang likuran, inilabas nito ang isang espesyal na aparato. Isang uri ng frequency emitter na agad niyang itinapat sa direksyon ng bantay. Isang matinis, ngunit halos hindi marinig na tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Biglang napaatras ang bantay. Ang anyo nitong usok at anino ay tila nanginig. Napatingin si Mateo sa kapitan. Matagal na naming pinaghandaan ang araw na ito, sabi ni Kapitan Verano. Hindi kami basta papasok dito nang walang paraan upang pigilan ang kung anuman
ang makaharap namin. Hindi ninyo naiintindihan ang puwersang ginagalaw ninyo, sigaw ni Mateo. Ngunit huli na ang lahat. Habang patuloy ang paglabas ng frequency mula sa aparato, nagsimulang kumislap muli ang mga ukit sa pintuan, ngunit hindi tulad ng dati. Ang liwanag ngayon ay tila marahas, hindi kontrolado. Naramdaman ni Mateo ang matinding init sa kanyang dibdib. Ang agimat ay tila tumutugon sa kaguluhan sa paligid. Ang hangganan ay nasisira, babala ng bantay. Pilit na pinananatili ang anyo nito sa kabila ng tunog na sumasakit sa paligid. Nagsimulang mabiyak ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang mga ukit sa dingding ng kuweba ay tila gumagalaw. Parang may mga aninong pilit na lumalabas mula sa loob ng bato. Biglang may isang malalim at mabigat na ungol na nagmula sa likod ng pintuan. Tumahimik ang lahat. Hindi iyon tunog ng hangin o pagguho ng bato. Ito ay tunog ng isang bagay na matagal nang nakakulong. Nanlamig ang dugo ni Mateo. "Kapitan, itigil ninyo ito!" sigaw ni Andres. Ngayon ay hindi na kayang itago ang takot. Ngunit sa halip na umatras, lalo pang pinalakas ng tauhan ng kapitan ng aparato. Isang malakas na bitak ang lumitaw sa gitna ng pintuan. Kasabay nito, ang agimat sa dibdib ni Mateo ay biglang nagningning ng napakaliwanag. Napaatras ang ilang sundalo dahil sa liwanag. Tagapagdala, malakas na tawag ng bantay. "Kung hindi mo pipigilan ang pagkasira ng hangganan, ang parehong mundo ay malulunod sa dilim." Huminga ng malalim si Mateo. Sa isang iglap, naglaho ang ingay sa kanyang paligid. Tanging ang pintig ng kanyang puso at ang liwanag ng agimat ang kanyang naramdaman. Bilang sundalo, tinuruan siyang sumunod sa utos. Ngunit bilang tagapagdala ng bato ng bantay, may mas mataas na tungkulin siyang dapat tuparin. Mabilis siyang kumilos. Sa kabila ng putok na muling pinakawalan ng isa sa mga sundalo upang pigilan siya, diretsong tinamaan ng bala ang kanyang balikat at gaya ng dati, walang tumagos. Hindi na siya tumigil. Lumapit siya sa tauhang may hawak ng aparato at buong lakas na itinulak ito palayo. Bumagsak ang aparato sa lupa at tumama sa bato. Agad niyang hinablot ito at inihagis sa pader ng kuweba. Nabiyak ang makina at tumigil ang matinis na tunog. Sa sandaling iyon, tila huminga ng malalim ang buong kuweba. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Ang bitak sa pintuan ay nananatili at mula rito ay may manipis na usok na unti-unting lumalabas. Isang malamig at mabigat na presensya ang kumalat sa silid. "Napahina na ang selyo," mahinang sabi ng bantay. "Kailangan mong isara ang bitak." "Paano?" tanong ni Mateo. Ang dugo ng tagapagdala ang muling magpapatibay sa kasunduan. Hindi na nag-alinlangan si Mateo. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at walang pag-aalinlangang hinayaan ang talim na dumaplis sa kanyang palad. Bagaman hindi siya tinatablan ng bala, ang sugat mula sa sariling talim ay nag-iwan ng manipis na hiwa. Dumugo ang kanyang kamay. Inilapat niya ito sa bitak ng pintuan. Sa sandaling iyon, sumiklab ang liwanag mula sa agimat. Ang dugo ni Mateo ay tila hinihigop ng mga ukit at ang bitak ay unti-unting nagsara. Isang malakas na alon ng hangin ang kumalat sa loob ng kuweba na tila nagwalis
sa anumang presensya ng kadiliman. Unti-unting humupa ang liwanag. Nanatiling nakatayo si Mateo, pagod ngunit matatag. Ang pintuan ay muli ng buo. Tahimik ang buong silid. Ang bantay ay tumingin kay Mateo. Tinanggap mo ang sakripisyo, wika nito. Ngayon ay ganap ka ng bahagi ng kasunduan. Ngunit bago pa makapagsalita si Mateo, may malamig na tunog ng pagklik ang narinig sa likuran niya. Nilingon niya ito. Nakatayo si Kapitan Luciano Verano. Hawak ang isang maliit na sandata na hindi pa niya nakikita noon. Isang sandatang hindi gawa sa karaniwang metal, kundi tila may bahid ng parehong mga simbolong nasa pintuan. Hindi pa ito nagtatapos, malamig na sabi ng kapitan habang itinataas ang sandata at itinutok kay Mateo. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Mateo na ang tunay na labanan ay hindi lamang laban sa mga nilalang sa likod ng hangganan, kundi laban sa mga taong handang sirain ito para sa kapangyarihan. Tahimik ang loob ng kuweba matapos muling magsara ang bitak sa pintuang bato. Ang liwanag mula sa mga ukit ay unti-unting humupa at ang malamig na hangin ay bumalik sa natural nitong daloy. Ngunit ang katahimikang iyon ay nabasag ng tunog ng sandatang hawak ni Kapitan Luciano Verano na nakatutok ngayon kay Mateo. Nanatiling nakatayo si Mateo sa harap ng pintuan, bahagyang hinihingal. May dugo pa sa kanyang palad mula sa sakripisyong ginawa niya upang maisara ang selyo. Sa kanyang dibdib, ang agimat ay kumikislap pa rin, bagaman mas mahina na ang liwanag nito. Huwag kang gagalaw, malamig na utos ng kapitan. Napatingin si Andres sa pagitan nilang dalawa, hindi alam kung paano kikilos. Ang ibang sundalo ay tila natigilan, nahahati sa pagitan ng pagsunod sa utos at sa takot na nararamdaman nila sa mga nangyari. Kapitan, maingat na sabi ni Andres. Natapos na ang panganib, wala nang dahilan para... Hindi pa tapos, putol ni Kapitan Verano. Ngayon pa lamang nagsisimula. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mateo. Hindi inaalis ang tutok ng sandata. Ang nakita natin ngayon ay patunay na totoo ang mga tala na aming pinag-aralan. Patuloy ng kapitan. Ang kapangyarihang taglay ng agimat na yan ay hindi dapat manatili sa iisang tao lamang. Hindi ito kapangyarihan na maaaring ariin, sagot ni Mateo. Ito ay responsibilidad. Lahat ng responsibilidad ay maaaring ipasa sa mas karapat-dapat, tugon ng kapitan. Napatingin ang bantay sa kanila. Ang malaki nitong anyo ay nananatiling tahimik, ngunit ramdam ang mabigat nitong presensya sa loob ng kuweba. Kung kukunin mo ang bato ng bantay, mabagal na wika ng nilalang, sisira ka sa kasunduang matagal ng pinangangalagaan. Ang kasunduan ay ginawa noong panahon na walang teknolohiya, walang modernong hukbo, at walang banta mula sa labas ng bansa, sagot ng kapitan. Iba na ang panahon ngayon, napailing si Mateo. Hindi nagbabago ang panganib ng kasakiman, sabi niya. Sandaling natahimik si Kapitan Verano. Ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang matinding paniniwala sa kanyang layunin. Mateo Rivera, mariing sabi ng kapitan, huling pagkakataon na, isuko mo ang agimat. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang bato ng bantay. Hindi ko ito maaaring ibigay, matatag niyang sagot. Ilang sandali silang nagtitigan. Ang buong kuweba ay tila naghihintay sa susunod na mangyayari. Biglang pumutok ang sandata ng kapitan. Isang kakaibang liwanag ang sumabog mula sa dulo ng sandata. Mas maliwanag kaysa sa karaniwang bala.
Diretso itong tumama sa dibdib ni Mateo. Napaatras siya dahil sa lakas ng tama, ngunit hindi siya bumagsak. Ang agimat ay nagliwanag ng napakaliwanag at ang enerhiya mula sa tama ay tila hinihigop nito. Nagulat si Kapitan Verano. Imposible, bulong nito. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Mateo. Ang liwanag mula sa agimat ay kumalat sa kanyang buong katawan. Nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sinabi ko na sa inyo, mahinahong sabi niya, hindi ito sandata. Muli siyang pinaputukan ng kapitan. Ngunit sa pagkakataong ito, bago pa man makarating ang liwanag sa kanya, biglang kumalat ang enerhiya mula sa agimat at bumuo ng manipis na kalasag sa kanyang paligid. Ang tama ay naglaho na parang usok. Napaatras ang ilang sundalo sa takot. Hindi ka na lamang sundalo, bulong ni Andres. Bagaman may paghanga sa kanyang tinig, tahimik na nagmasid ang bantay bago nagsalita. Tinanggap ka na ng hangganan, wika nito kay Mateo. Ngunit tandaan mo, ang lakas na ito ay hindi para sa digmaan ng tao. Ito ay para sa balanse ng dalawang mundo. Tumango si Mateo. Samantala, si Kapitan Verano ay nanatiling matatag, bagaman halatang nabigla sa nasaksihan. Kung hindi kita makukuha ngayon, malamig nitong sabi, darating ang araw na babalikan kita. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang sandata at nagbigay ng senyas sa kanyang mga tauhan. Umatras tayo. Nagkatinginan ang mga sundalo, hindi makapaniwala sa utos. Ngunit isa-isa silang sumunod. Bago tuluyang lumabas ng kuweba, muli siyang lumingon kay Mateo. Ang mundo ng tao ay hindi mananatiling ligtas sa mga lihim na tulad nito, sabi ng kapitan. At kapag dumating ang panahong iyon, pipiliin ng pamahalaan kung sino ang dapat magdala ng kapangyarihan. Hindi sumagot si Mateo. Tahimik niyang pinagmamasdan ang pag-alis ng kapitan at ng kanyang mga tauhan. Matapos silang tuluyang mawala sa lagusan, unti-unting humupa ang bigat ng hangin sa loob ng kuweba. Lumapit si Andres kay Mateo. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Tumango si Mateo, bagaman ramdam niya ang pagod at bigat ng mga nangyari. Hindi ko alam kung ano na ako ngayon, mahinang sabi niya. Tao ka pa rin, sagot ni Andres. Kaibigan kita at sundalo ka pa rin, pero may mas malaking tungkulin. Tahimik na tumingin si Mateo sa pintuang bato. Lumapit ang bantay sa kanya. Ang malaki nitong anyo ay unti-unting nagiging mas malinaw. Parang sinag ng liwanag na nakabalot sa anino. Ang unang yugto ng iyong tungkulin ay natapos, wika nito. Ngunit marami pang pintuan ang kailangang bantayan. Marami pang hangganan ang nanganganib masira. Hindi ko kayang gawin ito mag-isa, sagot ni Mateo. Hindi ka nag-iisa, sabi ng bantay. May mga nilalang na tutulong sa iyo at may mga taong pipiliing tumayo sa iyong tabi. Napatingin si Mateo kay Andres. Ngumiti ng bahagya ang kanyang kaibigan. Kasama mo ako, matatag nitong sabi. Unti-unting naglaho ang anyo ng bantay, kasabay ng paghupa ng liwanag sa loob ng kuweba. Ang pintuang bato ay muling naging tahimik at tila ordinaryong estruktura lamang. Habang palabas sila ng kuweba, naramdaman ni Mateo ang malamig na simoy ng hangin mula sa kagubatan. Ngunit ngayon, hindi na ito nakakatakot. Para itong paalala ng bagong landas na kanyang tatahakin. Hindi na lamang siya sundalo na lumalaban para sa bayan. Siya ay naging tagapagdala ng isang sinaunang kasunduan.
Isang sundalong may tungkuling bantayan ang hangganan ng dalawang mundo. Habang naglalakad sila pabalik sa liwanag ng araw, alam ni Mateo na ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit handa na siyang harapin ang anumang panganib mula man sa mundo ng tao o sa mga puwersang matagal nang nagkukubli sa dilim. Lumipas ang ilang linggo matapos ang insidenteng naganap sa kailaliman ng gubat ng malalim na bato. Ang opisyal na ulat ng militar ay nagsabing ang operasyon ay nauwi sa pagkakadiskubre ng isang mapanganib na estruktura sa ilalim ng lupa na agad isinara upang maiwasan ang pagguho ng lugar. Walang binanggit tungkol sa sinaunang pintuan sa bantay ng hangganan o sa kapangyarihang halos nagising sa loob nito. Para sa karamihan ng sundalo, isa lamang itong lihim na misyon na hindi na muling tatalakayin. Ngunit para kay Mateo Rivera, iyon ang simula ng panibagong buhay. Bumalik ang kanilang unit sa pangunahing kampo matapos ang misyon. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, nagkaroon sila ng pagkakataong magpahinga. Ngunit kahit nasa gitna ng katahimikan, hindi pa rin lubusang mapanatag ang isip ni Mateo. Mas malinaw na ngayon ang kanyang pakiramdam sa paligid. Kahit sa simpleng paglalakad sa kampo, ramdam niya ang presensya ng kalikasan, ang paggalaw ng hangin, ang tahimik na pagmasid ng mga nilalang sa kagubatan, at ang banayad na pintig ng agimat na patuloy na nakasabit sa kanyang dibdib. Hindi na ito kasing init ng dati, ngunit naroon pa rin ang lakas nito, tila naghihintay sa susunod na pagkakataon na kakailanganin ang kanyang tungkulin. Isang hapon, habang nakaupo siya sa gilid ng kampo at pinagmamasdan ang papalubog na araw, lumapit si Corporal Andres at umupo sa tabi niya. "Balita ko, maaari ka nang ilipat sa mas ligtas na assignment," sabi nito. Bahagyang ngumiti si Mateo. "Gusto ko sana iyon noon," sagot niya. "Pero ngayon, pakiramdam ko hindi na ako maaaring lumayo sa lugar na ito." Tahimik na tumango si Andres. "Ramdam mo pa rin sila ano?" tanong nito. "Hindi sila nawala," sagot ni Mateo. "Naghihintay lang sila." Ilang sandali silang nanahimik. Pinagmamasdan ng unti-unting paglubog ng araw sa likod ng kabundukan. Kung dumating ang panahong kailangan mong piliin sa pagitan ng pagiging sundalo at pagiging tagapagbantay, maingat na sabi ni Andres, "Ano ang pipiliin mo?" Matagal na nag-isip si Mateo bago sumagot. "Pareho," wika niya, "dahil pareho silang tungkol sa pagprotekta." Sa kabilang dako ng bansa, sa loob ng isang lihim na pasilidad ng militar, tahimik na nakaupo si Kapitan Luciano Verano sa harap ng isang malaking mesa. Sa ibabaw nito ay nakalatag ang mga larawan at ulat tungkol sa operasyon sa gubat ng malalim na bato. Nakatingin siya sa isang larawan ni Mateo. "Hindi pa tapos ang laban," mahinang sabi niya sa sarili. Sa likod niya, may ilang opisyal na tahimik na nakamasid. "Ang kapangyarihan ng agimat ay napatunayan," sabi ng isa sa kanila. "Ngunit hindi natin maaaring pilitin ang pagkuha nito sa ngayon." Tumango si Kapitan Verano. "Hindi pa," sagot niya. "Ngunit darating ang araw na kakailanganin ito ng mundo ng tao." Samantala, sa loob ng kagubatan, kung saan unang nakita ni Mateo ang duwending itim, muling umihip ang malamig na hangin sa ilalim ng punong balete.
unti-unting lumitaw ang pamilyar na anyo ng duwende. Hindi na ito sugatan. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay may bakas ng katahimikan. Natupad niya ang unang tungkulin, bulong nito sa hangin. Sa likod ng duwende, sandaling lumitaw ang malawak at mabigat na anino ng bantay ng hangganan bago muling naglaho sa kadiliman ng kagubatan. Ngunit nagsisimula pa lamang ang kanyang landas. Sagot ng malalim na tinig na tila nagmumula sa lupa mismo. Isang gabi, habang nagbabantay si Mateo sa perimeter ng kampo, muling naramdaman niya ang banayad na pag-init ng agimat. Hindi ito nagbabala ng panganib. Sa halip, tila ito'y isang paalala. Tumingala siya sa kalangitan. Maliwanag ang buwan at tahimik ang kagubatan. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang may presensya sa kanyang likuran. Hindi siya nagulat. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa pagitan ng mga puno, saglit niyang nasilayan ang duwendeng itim. Hindi ito nagsalita. Tumango lamang ito bago muling naglaho sa dilim. Napangiti ng bahagya si Mateo. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang tungkulin. Habang patuloy ang pag-ikot ng mundo, may mga digmaang nakikita ng tao at may mga digmaang nananatiling lihim. Nagaganap sa pagitan ng liwanag at dilim, ng tao at ng mga sinaunang nilalang na matagal nang nagbabantay sa lupaing ito. At sa gitna ng dalawang mundong iyon, naroon si Mateo Rivera, isang sundalong hindi tinatablan ng bala, isang tagapagdala ng bato ng bantay, isang taong piniling panatilihin ang balanse kahit walang makaalam sa kanyang sakripisyo. Tahimik siyang naglakad sa ilalim ng liwanag ng buwan, tanga ng tungkuling hindi kailanman matatapos. Isang panatang mananatili hanggang sa huling pintuan ng hangganan ay mapanatiling sarado. Wakas.